Isinawsaw ng lalaking ito ang kanyang mga daliri sa basang pintura at iginuhit ang 3 guhit sa gilid ng sapatos. Sa sandaling yun isinilang ang tanyag na tatak na Adidas. Ginawa niya ito bilang pagtutol, dahil ang sarili niyang kapatid ay nakalikha na ng isa pang tatak, ang Puma. Gayunman, ilang taon lamang ang nakalipas, magkasama pa silang nagtatrabaho. Noong 1924, ang nakatatandang kapatid ay isa lamang dukhang sapatero na inialay ang buong buhay sa pananaliksik tungkol sa sapatos, ngunit walang nais bumili ng kanyang gawa. Itinuturing ng marami na walang halaga ang mga yon. Samantala, ang nakababatang kapatid ay mahusay na mga ngalakal, laging ipinagtatanggol ang nakatatanda at ayaw makinig ng kahit anong pang-iinsulto laban dito. Minsan pa nga, binugbog niya ang isa sa mga manggagawa ng kanyang kapatid at pinaalis ito. Mula roon, nagpasya silang magtatag ng negosyo ng magkasama. Walang sawang nagbenta ng sapatos ang nakababatang kapatid, at sino mang magsuot nito ay nahuhumaling. Dahil sa kanilang mga disenyo, mabilis silang sumikat, nakapagpatayo ng pabrika, at kinilala ang talino ng nakatatanda. Ngunit nang tumanggi itong magbenta ng sapatos sa mga sundalong Aleman, labis itong ikinagalit ng kanyang kapatid. Doon tuluyang nasira ang kanilang ugnayan, at gumanti ang nakababata sa pamamagitan ng paglikha ng sariling tatak na magiging karibal. Mula noon, hindi lamang 2 kumpanya ang isinilang, kundi isang kwento ng pamilya, tunggalian, at ang pagsilang ng mga alamat.